Hey guys, welcome to my channel. Kauwi ko lang, no? Galing sa pagtatrabaho. So, time check, 12:40 a.m. Madaling araw na. Excuse me. Sabi ko, gawa ko ng video bago ko makalimutan. Kasi kanina, yung last pickup ko, habang naghihintay ako ng order, nagbo-browse ako online. Tapos nakanood ako ng video. And eto, isi-share ko sa inyo. No? And then ngayon, hinahanap ko yung pinag kong video, hindi ko na makita. Kaya sabi ko, share ko na sa inyo bago ko makalimutan. So, from time to time, may nagko-comment sa akin na, Sir, mag-intermittent fasting ka, maganda, maganda. Pero hindi ko pinapansin. No, parang wala lang. No, parang wala. And then, yun nga, nakapanood ako ng video kanina. Ang sabi doon sa video na napanood ko, na pag tayo ay may sakit, wala tayong ganang kumain. No? Maski yung mga alaga nating aso, ganun din. Mga hayop. Pagka nagkakasakit, di ba? Nawawala ng ganang kumain. And then, kinukonsider natin na masama yun, di ba? Kaya sabi, pakainin nyo ng kahit soup. Para may laman ng sikmura, chicken soup. Di ba? Meron pa nga naglabas ng libro, Chicken Soup for the Soul. No? Nakakalakas para mabilis daw gumaling. Papakainin ng soup. Pero, what if kabaliktaran ang nangyayari? Ano ibig sabihin? No, sabi, pagka tayo daw may sakit, similar with yung mga alaga natin na hayop, like aso nga, no, sumasama ang pakiramdam, walang gana kumain, and then later on, gumagaling din ng kusa. Self-healing, ang body daw natin, nagkakaroon ng self-healing na activity. Ginagamot niya yung sarili niya. No? And if you think about it, ang nangyayari daw pala, yung sa cellular level, syempre, yung cells, yung malalaking cells, specialized cells, kinakain yung mga nag-i-invade na bacteria, virus, or mga dead cells, kinakain yan, di ba? Tama yun, naalala ko, di ba? Ano ba yan? High school biology class, phagocytosis. Tagal ko nga hindi na rinig yung salitang phagocytosis. Sabi ko, teka, phagocytosis yung sinasabi nito Kaya sabi ko, I think the science is sound. Mukhang logical yung explanation na tama, na pag nagkakasakit nga tayo, kaya tayo nawawalan ng ganang kumain, no? Kasi pag ikaw nawalan ka ng ganang kumain, yung body mo naghahanap ng ibang source of energy. Ano ibig sabihin? Kung may extra fats ka, yan ang susunugin yan, di ba? Yung mga extra mo, yan ang susunugin yan. And then yun nga, kung merong mga bacteria na pumasok sa'yo, kaya ka nagkasakit, yan ang kakainin ng ng mga specialized cells. I don't know kung lymphocytes ba yan. Yan ang kakainin yan. Tapos, sabi ko nga sa miss ko, di ba ang graveyard ng immune system natin, yung kulani. Kaya di ba pag may infection ka, magayong kulani. Kasi doon dinadump lahat ng basura. Yung mga nakain na ng ating mga specialized cells. And then, yun nga if you think about it, yung ginawa na katawan natin, perfect na siya no? Sabihin, nagkakasakit, tapos gumagaling din. 'Di ba? Similar rin yung mga sinaunang tao. Ngayon, dumating yung mga pamilya, yung ilang pamilya na nagko-control ng mundo, no? Siyempre, everything is business. Naging business ang health. So, ako dati ako medrep di ba? So, sabi nga doon sa mga kumpanya ng gamot, sinasabi ko rito sa miss ko sa mga kumpanya ng gamot, ang tagal na nila sa market, meron ba silang sakit na napagaling? Meron ba silang napagaling na sakit? Yung mga na-discover nila, wala na yung ganito. Wala, di ba? Kasi minamanage lang, sabi ng miss ko. Hindi naman talaga sila cure manage lang. Siyempre, ayaw nila mawala ng customer. 'Di ba? Sabi nga daw yung cancer is like kung 200 million plus business.
kasama na yung mga chemo, mga ibang gamot, side effect ng gamot. 200 plus, baka nga mas mataas pa eh. So sa tingin nyo, papayagan nila na mawala yung ganong klaseng business. So, yan daw yung reason kung bakit hindi nila pinopromote yung self-healing. No? Siyempre, sino makikinabang pagka sinabi na, oy, kaya ng katawan mong gumaling on its own, no? Walang makikinabang, mawalan sila ng kita. Okay? Kaya sabi ko, okay, pwede rin naman, no? So, basta yun, parang tumatak sa isip ko yung phagocytosis kanina eh. Totoo naman pala na na pag ikaw nagugutom, naghahanap ng ibang source of energy yung katawan mo. Kaya susunugin yan yung mga excess fats mo at saka yung mga bacteria, viruses na pumasok sa katawan mo. Kakainin niya yan lahat. And then afterwards, di ba? Gumaganda na yung pakiramdam. Hindi, ito, lilinawin ko, hindi sinasabi na mamatay ka sa gutom. No? Ang advice talaga is intermittent fasting. Kailangan ma-experience ng katawan mo na magutom paminsan-minsan. Kaya pala hindi ko pinapansin yan, yung mga nag-a-advise sa akin ng intermittent fasting. Kasi takot ako magutom. Kasi nag-maintenance ako ng metformin, tsaka glipizide. Kaya takot ako magutom. Pero tama nga naman. Kasi ang problema ngayon, na-realize ko, lalo na sa age natin ngayon, age ko, the more na kumakain ka, the more na nagkakasakit ka. No? Lalo na yung heart attack, fatty liver, diabetes, lahat yan puro pagkain ng source niyan eh. Puro pagkain ng dahilan yan eh. 'Di ba? Lalo na yung sugar or carbohydrates. No? Sa Pilipinas, yung pansit inuulam sa kanin, parehong carbohydrates yun. So yung carbohydrates, nako-convert yan sa sugar. 'Di ba? Usually, spaghetti inuulam sa kanin. Tapos ang merienda mo, kakanin, biko, carbohydrates na naman 'yon. Ko-convert sa sugar, tapos may sugar pa. Sobra-sobra tayo sa sugar. So, yun lang naisip ko, no? Yeah, kaya natin kumain, pero maganda din pala na from time to time, maka-experience yung katawan mo na magutom para mag-cleansing siya. No? Para mag-cleansing on its own. No, ulitin ko, hindi ko sinasabing you will starve to death na talagang maging humpak na yung katawan mo. No? Iba yung process daw kasi na intermittent fast. I don't know, yun ang pagkakaintindi ko ha. Intermittent fasting na from time to time dapat maka-experience ka na magutom ka. Tama, para yung katawan mo maghanap ng ibang energy source or food source. So, bago tayo magtapos, disclaimer lang, theory lang to it's not a fact. Theory. Do this at your own risk. Na-realize ko lang to and I want to share it with you kasi kanina nung napanood ko to, parang merong light bulb moment na sabi ko, teka, the science is sound. Parang logical naman eh. Lalo-lalo na naalala ko yung word ng phagocytosis. So, sa tingin nyo, totoo ba o hindi? Well, it's up to you. Do your own research and do this at your own risk. Pero I'm willing to try. So, kahit yung isa pa nga yun sa na-realize ko, kakaiwas ko ng kakaiwas, pero talagang you're destined to do it. Biglang makukumbinsi ka. Yun ang nangyari sa akin kanina habang nagtatrabaho. Anyway, so let me know what you think. See you next time. Bye.